So buksan po natin ang ating mga Bible sa Isaiah chapter 43, verse 1 hanggang 3a. Ayan. Kung gusto niyo basahin sa inyong mga Bible na Bisaya, ay basahin po ninyo. Sabi po sa verse 1, "But now, O Jacob, listen to the Lord who created you. O Israel, the one who formed you says, do not be afraid, for I am ransom you." Ibig sabihin po rito sa ibang translation, redeem or protect. "I have called you by name, you are mine." Verse 2, "When you go through deep waters, I will be with you. When you go through rivers of difficulty, siya na, nagkakaproblema yung aking ano. When you go through rivers of difficulty, you will not groan. When you walk through the fire of oppression, you will not be burned up. The flames will not consume you." And then verse 3a, "For I am the Lord, your God." Tagalogin po natin Pero ito ngayon ang sinasabi ng Panginoong lumikha sa iyo. O Israel, sabi na lang natin, banggitin natin yung pangalan mo, o Abigail, o Louie, o Noli. Basta mga pangalan nyo, kunwari papalitan natin yung Israel doon. Huwag kang matakot dahil ililigtas kita, sabi ng Panginoon. Tinawag kita sa pangalan mo at ikaw ay akin. Kapag dumaan ka sa malalim na tubig, ako'y kasama mo. Kapag tatawid ka ng mga ilog, hindi ka malulunod. Kapag dumaan ka sa apoy, hindi ka masusunog. At ang liyab nito ay hindi makakapinsala sa iyo. Sapagkat ako ang Panginoon mong Diyos, ang banal na Diyos ng Israel na iyong tagapagligtas. Sino sa inyo nakakalam ng kanta na yan? Meron sa inyo nakakalam ng kanta? Di ba may kanta yan, Tagalog? Dumaan man ako sa ilog, di ako malulunod. Di ba may ganun yun? Ano yun? Bakit tumawa kayo? Ano lang yun? Style lang yun. So, napakaganda yung ano na yan, versikulo. At yun, ituturo ko sa inyo ngayon yan dahil alam nyo, mamaya, bandang huli, bakit marami tayong mga kapatiran na kahit linggong-linggo ay naipagpapalit nila ang gawain ng Panginoon sa kanilang mga kabisihan. Kaya nga, sinasabi ko nga sa inyo mga kapatid, na meron tayong kapatid na pulis, siyempre naka-duty yan. Yan ay mga excuse. Kasi tawag ng tungkulin yan. Pero kapag tayo ay hindi dumadalo, lalo na't linggo, at inuuna natin yung mga kaabalahan para sa ating sarili, hindi nag-glorify si Lord. Nagiging sakit tayo, makasarili tayo. Or naghahanap buhay tayo dahil hindi tayo nakukontento or nagkukulang. Siguro, sa tingin natin na ang Panginoon nagkukulang sa atin para i-provide yung pangangailangan natin. Kaya pati Sunday, ginagamit. So, iyon po yung nakakalungkot. Hindi po ako nagkukulang sa inyo na dapat ang Sunday binibigyan natin ng mataas na pagpapahalaga. Bilang mga tagapangunan nyo na kami masaya na nakikita kayo dyan, how much more ang ating Panginoon?
Maganda po sana kung meron tayong gawain sa gabi dahil pag hindi ka naka-attend ng umaga, may gabi. Ganun po yun. Pero kung mga inuuna natin ay mga bagay na pang sarili natin, hindi nag-glorify ang Lord. Nalulungkot ang ating Panginoon. Nagka-problema rin itong ano po. So ito yung ating title ngayong umaga. Be still. Sabihin sa katabi nyo, be still. Ano ba sa Tagalog yan? Ha? Ano sa Tagalog yung be still? Ano no? Sa Tagalog kasi manahimik ka. Manahimik ka. Ito yung ating subtitle. Huwag kang mag-alala. Huwag kang mag-alala. Sagot tayo ni Lord. Amen? Marami kasi mga tao lagi nag-aalala eh. Nag-aalala sila kung may ipapakain ba ako sa aking pamilya. Nag-aalala sila baka hindi ko mabayaran yung order ko sa Shopee. Kailangan kumayod. Nag-aalala sila kung ano yung mga bayaran, mga bills. Pero malinaw na mga kapatid eh, na meron naman sinabi sa Bible at ito ay narinig na natin lagi. Be still means quit holding on to things that keep you from exalting God and giving Him His proper place in your life. Yan ang ibig sabihin ng be still. Holding on to things, ibig sabihin ito'y bitawan natin yung ating mga takot. Quit holding. O bitawan natin yung mga pag-aalala sa buhay. Sino ba rito yung laging nag-aalala? Sino dito yung hindi nag-aalala? O ganito na lang. Ako nag-aalala ko. Kumarating din sa buhay ko o sa may panahon na ako'y nag-aalala. Sa inyo, meron ba din nag-aalala? Dumarating, di ba? Pero dapat, huwag natin itong bibigyan ng pagpapahalaga. Yung pag-aalala. Nag-aalala tayo, siyempre ba? Hindi. Pero ang ibig sabihin ng be still o quit holding, bitawan natin yung mga bagay-bagay na kinatatakutan natin. Baka hindi na makapasok yung aking anak sa susunod na pasukan. O baka hindi ko mabayaran yung hiniram ko. Ang daming mga ang daming iniisip. O mga bagay na nagiging idolo na pumipigil sa pagtitiwala natin sa Diyos. Yan ang ibig sabihin ng be still. Dapat manahimik tayo. Ito ay isang paanyaya na bitawan ang mga bagay na pumipigil sa iyo na itaas ang Diyos. Alam nyo, kaya hindi natin nabibigyan ng pagpapahalaga ang Panginoon dahil marami tayong alalahanin sa buhay. Ito yung pumipigil. At bigyan siya ng nararapat na lugar sa ating buhay. Pag dumating yung pag-aalala, wala na, manatahimik ka na nga, pati nga pagsisimba, apektado, hindi na nagsisimba. Minsan nangingibabaw yung emosyon. Pag hindi na maganda ang mood, hindi magsisimba. Pag okay na okay ang mood, magsisimba. Hindi po doon nababase ang relasyon natin sa Panginoon. Kung magandang mood, magsisimba. Pag hindi magandang mood, hindi magsisimba. Pag ganyan ang ginagawa natin, hindi mabibigyan ng kaluguran ng Diyos. Alam niyo ang nangyayari? Niloloko lang ninyo ang inyong sarili. On and off kayo. Subukan natin yung manligaw. Huwag muna kayo pumasok mga kabataan. Doon sa mga may trabaho na, mga nakapagtapos na. Subukan nyo kayo manligaw. On and off. Dadalaw ka ngayon, sa susunod hindi.
tatawag ka ngayon, sa susunod hindi. Kung ganun ang gagawin mo, anong mangyayari sa relasyon ninyo? Manlalamig. Hello? Dapat tuloy-tuloy tayo sa pakikipagrelasyon natin sa ating Panginoon. Ang manahimik ay pagtahimik ng puso. Kaya kasi sinabi ko sa inyo, be still. Sa Tagalog, manahimik. Ang manahimik ay pagtahimik ng puso at isipan upang kilalanin ang kapangyarihan at soberanya ng Diyos sa ating buhay. Magbulay-bulay ba? Ang pag-iksol sa Diyos ay nangangahulugan siya ang mauuna sa iyong buhay, hindi ang iyong problema. Minsan, problema na lang ang inaasikaso. Hindi na mapansin si Lord. Hindi na mabigyan ng panahon si Lord. Puro na lang problema ang iniisip. Puro na lang problema. Kapag problema na lang lagi ang hinaharap natin, anong mangyayari? Tatanda kayo, tignan niyo si Pastor. Ang daming problema. Kaya nga, puti na yung buhok. Hindi na ako nagkukulay para mapansin na ninyo eh. Yung isang gabi nga, yung after ng Women's Fellowship nila dito nung Huwebes, dahil hindi man ako lumalabas. Nung tapos na sila, lumabas akong ganun. Andun si Sir Robert. Sinundo si Angie. Paglabas ko yan, Pastor! Ay! Sir! Sabi niya, Pastor, puti na yung buhok mo. Ang layo-layo dito, kita pa ako. Kasi na, ano daw, nangingintab na. Okay lang yan. Di ba kayo, Nolly? Okay lang yan. Gray hair, sabi sa Bible eh. Meron, di ba? Ano ang lagi sabihin ko yan? Maganda na nagawa. Pag puputi na ang buhok natin, maganda rin yung ginagawa ko yan. Thank you, Lord. Dito tayo sa Matthew. Pag-aralin nga natin to. Matthew 6:25. That is why I tell you not to worry about everyday life. Whether you have enough food or drink or enough clothes to wear. Isn't life more than food and your body more than clothing? Tinawag ko nga si Abigail, naalala ko Abigail, di ba tinawag kita kahapon dyan? Kahapon? Tinawag kita, di ba kumakain ako ng lunch ba yun o dinner kahapon? Lunch. Lunch? Okay. Sabi ko, Abigail, kaya niya ako tumatawag sa inyo na kumain. Kasi yung ulam ko, iisa lang ulo. Ano siya? Paksiw. Kulang pa nga sa akin, sabi ko nga. Pero, masaya na ako sa ulo na yun. Kaya sabi ko kay Abigail, ang mahalaga rito, masaya ka sa iyong kinakain. Paksiw na, ang tawag muy-muy ba? Batagon. Ulo lang yun. Wala masyadong laman. Kasi si Pastora, yung isang buo, ginawan 3. So, kakainin ko yun ang umaga, tanghali, gabi. Okay lang yun. And then nagluto siya ng sinigang na baboy, buto-buto. Uulamin ko rin ng 3 umaga, tanghali, gabi. Dahil nagtipid ako kagabi, ang ginawa ko, yung isang ulaman, tinabi ko na lang sa ref para mamaya papainit na. Ganun yun, kasimple. Kaya mga kapatid, ang sabi rito, tignan nyo po, sa Tagalog. Kaya nga, sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa sa inyong buhay. Kung ano ang inyong kakainin, kung ano ang inyong iinumin, kahit sa inyong katawan, kung ano ang inyong isusuot,
Hindi ba higit ang buhay kaysa pagkain o ang katawan kaysa damit? Meron ba rito? Parang nag-aalala kapag siya ay magsisimba, ano kay susuot ko? Pabalik-balik na lang yung sinusuot ko. Meron ba dito sa inyo? Meron bang ganon? Iniisip? Wala? Alam niyo ako mga kapatid, nung high school ako, hindi high school, elementary, grade 5, grade 6. Hindi ako born again pa nun eh. Ako yung nag-aalala kung anong isusuot ko. Alam niyo kung bakit? Eh wala naman ako isusuot eh. Pag ako'y pumapasok, dalawa lang naman ang puting t-shirt yung damit ko eh. Papasok ako ngayon, buong maghapon, pawis na pawis, pag-uwi, lalaban ko. Ganun din yung kapatid ko, lalaban din. Sasampay na namin yun. Papasok kami bukas yung isang damit. Pag-uwi namin, lalaban. Balik na lang yun. Sabi ko nga, ako ay nalungkot dahil yung aking teacher, pinansin ako. Sabi niya, halika nga rito, anak. Sabi ko, ano yun, ma'am? Yung damit mo, hindi na puti. Sabi ko, ma'am, wala po kaming damit mo. Dadalawa lang. So, nung panahon na yun, pag inaalala ko, ako'y nalulungkot. Pero dahil ang Diyos ay hindi natutulog, so ngayon, marami tayong damit. Hindi na nga magamit yung iba doon eh. Pag may nakusunadaan ako, bimibigay ko na lang. Ang sabi po dyan ng Panginoon, huwag daw tayong mabalisa sa ating buhay. Kung ano yung kinakain, ano yung iniinom, o ano yung ating isusuot. Kasi mas mahalaga, sabi ng Panginoon, ang ating buhay kaysa mga pagkain. Hello? Mas mahalaga yung katawan natin kaysa mga damit. Panlabas lang naman ito. Ang gusto ng Lord yung nasa loob. Ano yun? Yung puso ng tao. Kahit ang ganda-ganda ng anyo mo, ganda-ganda lagi yung suot mo, pag ang puso mo hindi maayos, hindi mabibigyan ng kaluguran ng ating Panginoon. Kaya mga kapatid, sabi ng Panginoon dyan, huwag kayong mabalisa. Kasi nga, lagi tayong nag-iisip ng ibang kulang. Lord, kulang. Kung ikaw tinatawag mo si Lord, kulang sa atin ang mga bagay na to. Ang Diyos, alam niya yung pangangailangan natin. Alam na alam ng Lord yung ating mga needs. Naka-ready na yan. Ito lang ang gagawin natin. Lagi nyo itong tatandaan, ha? Huwag nyo maaalisin ito. Alam na alam nyo to. Yan. Alam na alam nyo yan. Seek the kingdom of God above all else and live righteously. Yun ang kulang natin. Ito lang yung ginagawa natin eh. Ito, yung ito. Seek the kingdom of God above all else. Yan, ginagawa natin yan. Ay, about this, and live righteously. Hindi naman natin nagagawa ito. Sige na naman tayo seek kay Lord. Kaya dapat mamuhay tayo sa katuwiran. Kahit na lagi mong sinisik si Lord, nagbabasa ka, nananalangin ka, dumadalo ka ng gawain, hindi ka uma-absent, nagbibigay ka ng tithes. Kaya how about this one? Namumuhay ba tayo sa katuwiran? Importante po yan. Yung live righteously. Ang sabi dyan. Pag ginawa natin yung dalawang yan, and He will give you everything you need. Tignan nga po ninyo yan. Kung ginawa natin yung nag-seek tayo kay Lord, and then namuhay tayo sa katuwiran, anong sabi? Ibibigay ni Lord
ang lahat ng pangangailangan natin. Bakit pa tayo nag-aalala? Kung sinabi man ni Lord yan, hindi mo magsisinungaling ang Diyos. Alam nyo, ang laging nagkukulang tayo, hindi pwedeng magkulang si Lord. Sinabi niya yun, and He will give you everything you need. Yan, kahit tayo ng tayo. Trabaho tayo ng trabaho. Sige na lang. Kung yan ang pinapasya-pasya ninyo, magtrabaho, maghanap buhay, pati linggo, pati gabi. Pero tandaan natin mga kapatid, darating ang panahon, ang buhay natin mawawala sa mundong ito. May patutunguhan. Kung ano yung ininvest mo sa mundong ito, aanihin mo yan sa kabilang buhay. Kung nag-invest ka ng para sa sarili mo at hindi ka nag-invest sa kingdom ni Lord, aanihin mo yan pag ikaw ay pumanaw na sa mundo ito. 34. So don't worry about tomorrow. Isipin natin mga kapatid, kumayod ka na ng Lunes, Martes, Miyerkules, hanggang Sabado, 6 na araw, kayod. Pagdating ng linggo, kayod pa rin. Kumayod ka na ng buong araw, pagdating ng gawain, hindi ka na nga naka-attend ng Sunday, meron namang, kaya nga tayo nagkaroon ng midweek service para atinan ng hindi nakaka-attend, halimbawa ng Sunday. Hindi pa rin na-attend. So don't worry about tomorrow, for tomorrow will bring its own worries. Kaya tayo laging nag-aalala kasi iniisip pa natin yung pangbukas natin. Sabi ng Lord dyan, today's trouble is enough for today. Kaya ang daming laging nag-aalala, ang daming nababalisa, ang daming nababagabag. Dahil iniisip yung bukas, iniisip yung sa susunod na linggo. Post naman, post. Tama na yung ngayong araw. Pagdating bukas, ayan na naman. Haharapin na natin yung bukas. Pero kung dinadagdag mo pa yung araw-araw, naku po, hindi ka na makakalagpas dyan. Tama mga kapatid? Hindi ko alam kung may Tagalog yan kasi nasira ito Ano Tagalog? Ayan, meron. Ngunit higit sa lahat ay bigyang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos at ang pamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban. Yan yung hinahanap ng Lord. Yung pamumuhay ayon sa kanyang kalooban. At ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito. Kung ikaw ay nangangailangan financial, gawin mo yan. Kung ikaw ay nangangailangan physical na pangangailangan, may sakit ka, gawin mo yan. Kung gusto mo ng isang bagay, gawin mo yan. Kasi lahat ng bagay Sinabi ibibigay ng Lord ang pangangailangan niya natin. Kaya wag tayo dapat nag-aalala mga kapatid dahil sa mundong ito. Pagulo na ng pagulo ang sanlibutan. Eto na, nakikita na natin ang nangyayari mga kapatid ito. Alam na natin, basahin natin ito Yan. Sumagot si Jesus, mag-ingat kayo upang hindi kayo mailigaw ni numan. Marami na iniligaw na ngayon. Marami na. Maraming paparito sa pangalan ko at magpapanggap na sila ang Kristo. At marami silang maililigaw. Makakarinig kayo ng mga labanan at makakabalita ng digmaan sa iba't ibang dako. Tama ba? Nangyayari na ba to? Hello? Nangyayari na ba to? Nangyayari na.
Ngunit huwag kayong mababahala dahil talagang mangyayari ang mga iyon. Propesiya na eh. Yung gera-gera sa US, Iran, Israel, o anumang gera, napropesiya na oh. Makakarinig kayo ng mga labanan at makakabalita ng mga digmaan sa iba't ibang dako. Ngunit huwag kayong mababahala dahil talagang mangyayari ang mga iyon. Bagamat hindi pa iyon ang katapusan ng mundo. Sumunod. Maglalaban-laban ang mga bansa, o di ba? At gayon din ang mga kaharian, magkakaroon ng takutong. Nangyayari na sa ibang bansa. At lilindol sa maraming lugar. O kailan ba yun? Nung taon ba yun? Puro lindol? O ngayon, taon lang yun? Yung sunod-sunod? Nakarang taon ba yun? O, lindol lang lindol. Pag naglindol doon, uga dito. Ang lahat ng mga ito ay pasimula lamang ng paghihirap na tulad ng isang babaeng nanganganak. Pagkatapos, eto na. Pagkatapos, kapupuutan kayong lahat dahil sa inyong pagsunod sa akin. Tayong mga sumusunod sa Panginoon, kapupuutan daw tayo. Persecution. Kakalabanin tayo, aawayin tayo. Eh, nasabi kapupuutan. Kayong lahat dahil sa inyong pagsunod. Pero pag tayong mga hindi sumusunod sa Panginoon, hindi kayo kapupuutan. Kakampi nila kayo. Hello? Pag hindi kayo sumusunod sa Panginoon, kakampi ka ni Taning. Kung ano yung ginagawa ng sanlibutan, kakampi ka nila. Pero ikaw na sumusunod sa Panginoon, aalipustay ka nila. Paniwala kayo. Darating nga, sinabi ng Lord, pagkatapos ay kapuputan kayong lahat dahil sa inyong pagsunod sa akin. Isasakdal kayo upang pahirapan at patayin. Mabibigat yung mga mangyayari, no? Mabibigat yung mga mangyayari, isasakdal sa hukuman upang pahirapan at patayin. Ito, yung iba, natatakot na. At dahil dito'y marami ang tatalikod sa kanilang pananampalataya, susunod sila sa sistema ng sanlibutan ito. Ayaw nilang pahirapan sila, ayaw nilang patayin sila dahil sa pagsunod nila sa Panginoon. Anong gagawin? Tatalikod na lang sila sa kanilang pananampalataya, manlalamig yung mga tao. Mapupuot sila at magtataksil sa isa't isa. Ayan na. Marami ang magpapanggap na propeta at ililigaw ang mga tao. Lalaganap ang kasamaan kaya't manlalamig ang pag-ibig ng marami. Yan. Pag dumating na magulo na ang sanlibutan, maraming manlalamig ang kanilang pag-ibig sa Diyos. Kaya ngayon pa lamang mga kapatid, magtiis tayo. Alam natin ang mga bagay na yung mangyayari, pero sanayin na natin yung ating sarili. Kung hindi ka kumain, di mag-fasting ka. Sino takot mag-fasting dito? Wala, si pastor lang. Hindi ako nagpa-fasting. Nahihilo ako. Ang ating pastora kahit 3 araw hindi kumain. Kaya niya. Yung ating pastora. Pero ako 1 araw, nahihilo na ako. Kaya sabi ko sa Lord, hindi ko kaya. Maging totoo lang tayo. Pero kaya kong mag-fasting ng umaga, tanghali, kakain ako sa gabi, pwede.
Kahit na isang linggo. Walang umaga, walang tanghali, pero gabi kakain ako. Alam niyo yung mga Muslim, yung sinasabi nilang Ramadan, ewan ko, 30 days ba yan? Hindi sila kumakain ng umaga, tanghali, gabi kumakain sila. Ano yun, lalaki nila. The more na nagpapasting ka, pagka ikaw ay gutom na gutom, sarap kumain. Tataba. Tataba ka. But last verse. Ngunit ang mananatiling tapat hanggang wakas, ang siyang maliligtas. Yan, mga kapatid, ang gawin natin. Gagawin ba natin na maging tapat tayo sa Panginoon? Kapag darating yung mga bagay na yan, mararanasan natin. Kakayanin ba? Amen tayo ng amen eh. Baka mamaya eh, kunti lang ang nararanasan eh. Ayaw na magsimba eh. Mapagsabihin lang ni pastor, ayaw na magsimba eh. Hello? Mga kapatid, alam nyo yung pagsisimba na yan, diyan natin nakikita yung tamang relasyon natin sa Panginoon. Alam nyo kung bakit? Kapag mahal na mahal mo si Lord, ayaw mong i-miss yung magsimba. Ayaw niyang i-miss. Nung ako ay naborn again sa Manila, bago lang ako hindi ko nami-miss. Hindi ako magpapaliban ng gawain, umaatin ako. Ano naman yung simba sa Manila, umaga, tanghali, gabi. Umaga, hapon, gabi. Inaatinan ko yung tatlo. Bago lang ako. Hindi ako naboboring. Hindi ako napapagod. Gustong-gusto ko eh. Isipin yung tatlong service sa atin ang linggo. Merong Bible study, Merkules. Biyernes, prayer meeting. May outreach pa. Sama ako ng sama sa mga pastor. Pero dahil sa pagsama ko sa kanila, inihahanda para ng Lord yung aking puso. Pero, hindi ko pwedeng i-miss yung magsimba ng linggo. Maniwala kayo sa akin, hindi ako nagsisinungaling sa inyo. Pag nagpunta kami ni Pastora sa kanilang lugar, sa Rojas, umaattend kami doon ng church. Naatinan namin kahit ano, basta kung anong mayroon, malapit. Pag pumunta ako ng amin sa probinsya namin, sa Pangasinan, may inaatinan ako. Dahil malayo ang church, Baptist yung aking inaatinan. Hindi naman labag sa aking kalooban. Kahit Baptist, wala nang ganito eh. Ay, drum, wala. Solemn na solemn, pero umaatin ako doon kasi kaibigan ko yung pastor. Kita niyo mga kapatid, pag hindi ka umatin, hindi ka dumalo, malulungkot ka niya, maniwala ka. Sayang eh, na-miss mo yung ano ng Lord. Ay yung iba sa atin, wala lang. Absent lang, okay lang, tuod na lang. Ganyan ba ang gusto nating relasyon sa Lord? On and off? Yan ba ang gusto natin, on and off? O dapat magpapatuloy? Consistent dapat, mga kapatid. Ang mga bagay na nangyayari sa atin sa mundong ito, taggutom, kahirapan, lindol, tsunami, gera, kaguluhan, salot, pandemya, sa buong mundo, nararanasan na natin, nasasaksiyan na nga natin eh. Kasi tayo ay nabubuhay na sa huling panahon. We are living in the last days. And the nation are chaos, ibig sabihin, nagkakagulo na. Sabihin mo sa katabi mo, be still! Yan. Huwag ka magpanik. Kalma ka lang. Alam niyo yung ating title kayo na? Huwag ka mag-alala, sagot tayo ni Lord. Sagot tayo ni Lord. Huwag kayong mag-alala, huwag kayong malungkot, huwag kayong matakot. Dahil nandiyan ang ating Panginoon. Sabi niya, be still and know that I am God. O ito pa yung assurance. Para hindi tayo matakot, ito pa yung isang assurance na mapangahawakan natin.
Psalms 46:1. God is our refuge and strength. Always ready to help in times of trouble. Always ready to help in times of needs. Always love you. Hindi man yan pag-isinungaling ang Panginoon. Ang Diyos ang ating kanlungan at kalakasan. Siya'y laging nakahandang sumakloro sa oras ng kagipitan. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Pangawakan natin yan, oh. Handang sumaklolo sa oras ng kagipitan. Meron pa ba sa inyo rito nag-aalala? Wala na. Wala na? Oh, thank you, Lord. Huwag kayong mag-worry, mga kapatid. Hindi po yan makakatulong sa atin. Yung na-upset ka, yung nakakaranas ka ng anxiety, distress, depression, suffering, hindi yan makakatulong. Kapatid, ito yung panahon na manahimik tayo at magbulay-bulay sa salita ng Diyos. At doon natin matatagpuan ang sagot at pag-asa na lulutas sa ating mga kabigatan o agam-agam sa buhay. Balikan natin nga yan ating teksto. Balikan natin yung ating teksto. When you go through deep waters, I will be with you. Isipin nyo, I will be with you. When you go through rivers of difficulty, you will not drown. When you walk through the fire of oppression, you will not be burned up. Hindi ka masusunog. The flame will not consume you. Pangako ng ating Panginoon. Hello? The flames will not consume you. Hallelujah. Dapat ganito yung ating mga attitude. Kung tayo ay dadaan sa mga trial, sa kabigatan, pagsubok, kapag dumadaan ka sa malalim na tubig, sabi ni Lord, ako'y kasama mo. Kapag tatawid ka sa mga ilog, hindi ka malulunod. Kapag dumaan ka sa apoy, hindi ka masusunog at ang liyab nito ay hindi makakapinsala sa iyo. Liyab yung malakas na apoy na ang tawag nga sa Tagalog, liyab. Yan. So dapat maging ganito yung ating mga attitude tulad ni Habakuk. Bagamat hindi namumunga ang puno ng igos at hindi rin namumunga ang mga ubas, kahit na maantala ang pamumunga ng ulibo at walang anihin sa mga bukrin, kahit na mamatay lahat ang mga tupa at mawala ang mga baka sa kulungan, anong sabi niya, Habakuk? Magagalak pa rin ako at magsasaya dahil si Yahweh ang Diyos na magliligtas sa akin. Tanong, kung ang halimbawa wala na tayong maisay, magagalak pa ba tayo? O, tingnan nyo, walang tahimik. O, ikaw, Faith, halimbawa, wala ka nang makain, magagalak ka pa? Aba, ang galing. O, ikaw kaya, Noli, halimbawa, 200 ng litro ng gasolina, magagalak ka? Hindi na mo na magpatubig, walang patubig. Hindi, ang tanong, magagalak ka? Kasi ang sabi niya, no, ni Habakuk, kahit na mawala na nga lahat, wala na nga makain eh. Mamatay na rin yung mga hayop yun. Magagalak pa rin ako at magsasaya. Dahil si Yahweh ang Diyos na magliligtas sa akin. Hindi tayo pababayaan ni Lord. Amen. Hindi tayo mamamatay. Andyan si Lord. Yung gutom na yan, Lord, tulungan mo ko. Isang araw na ako hindi kumakain, Lord.
Sabi ng Lord, sige, kaya mo yan, palalakasin kita. Lapit tayo sa Lord. Ay, noong panahon na, tignan nyo sila Moses, 40 days and 40 nights, hindi nga kumakain, walang tubig. Eh tayo nga eh. Kahit na mahal na yung mga bigas, wala na tayong mabili, sabi na natin. Ang sabi ni Habakuk, magagalak pa rin ako at magsasaya, dapat ganyan ang gawin natin. The joy of the Lord is our strength. The joy of the Lord is my strength. Hindi tayo pababayahan mga kapatid ninyo. Ganyan dapat tayo. Kaya sabihin mo sa katabi nyo, cool ka lang. Yan, steady ka lang kapatid. Dapat steady lang tayo, oh. Amen? The God we serve is our strong tower. The God we serve is our refuge. Yan. The God we serve is our protector. Ayan, malapit na ako. Why God say to His people, be still and know that I am God. Number one, God desires to be near His people with help and comfort. Dapat lalapit tayo sa Lord. Yun ang gusto niya. Hindi yung lalayo tayo. Ano? Siya yung ating mananabang ba sa inyo? Ano ba yung talagang laging tumutulong? Tawag doon, hinahan sa kanunay panabang. Hinahan sa kanunay panabang. This is the time to express trust and confidence in God during a time of instability. Ibig sabihin yung kawalang kapanatagan and insecurities, hindi na panatag. Yan yun. Okay. If we face insecurities and adversities, God is our true security in storm of life. Sa yung tunay na ating seguridad kung darating ang mga bagyo sa ating buhay. God is our strength when we face battling our foes. God gives us energy that works powerfully and enable us to overcome obstacles in life. Si Lord lahat, siya yung magbibigay sa atin ng lakas para tayo makakagalaw, makakilos, makapagtrabaho. God is always available. Naniniwala ba kayo dyan? Amen. To His people and want us to call on Him for help in any time of need. Pag may pangangailangan kayo, lapit lang, Ginoo, tabangin ko na. Kulang ako ng karunungan, tabangin ko na. Atagan ako, wisdom. Hindi lang nang hingi. Dahil pangangailangan mo at nais ng Lord, ibibigay niya yan. Huwag lang kayo humingi na kung ano ng mga kapretsuhan natin. Hingi lang kayo ng mga bagay na pangangailangan mo na at naka-align sa blueprint ng ating Panginoon. As a result, that God is our present help in times of trouble. Last verse, ito na po ako magla-last verse. Dito na po ako magtatapos. Napalitan kasi yung aking ano to eh. Hindi makita eh, ba yung nag-aanilos, yung relo. Ayan o. Stay quiet, be still, God is able. Ito yung gusto ko eh, God is able. Ephesians 3:20. Ephesians 3:20. Amplified Bible. Tingnan niyo po, ang ganda nito ay Amplified Bible. Now to Him who is able to carry out His purpose and do so far abundantly more than all that we dare ask or dare power, or think infinitely beyond our greatest prayers, hopes, or dreams, according to His power that is at work within us. Tignan nyo sa mga Bible nyo. May ibang version pero ito yung pinakamaganda. Amplified Bible. Ang ganda ng pagkakasabi. O yung Tagalog.
Sa Kanya na makakagawa ng higit pa kaysa maaari natin hilingin at isipin sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihang kumikilos sa atin. Ito, hilingin at isipin. Ano ba hinihiling mo? Mas higit pa ang ibibigay ng Lord. Ano ba yung iniisip mo? Mas higit pa yung ibibigay ng Lord. Kaya sabi dyan, nag-iisip ka lang ng maliit na bagay. Sabi ni Lord, lakihan ko yan. Kulang yung hinihingi mo. Ganon si Lord, tignan nyo. Sa Kanya na makagawa ng higit, kayang gawin ng Lord ang lahat. Tayo lang naman ang nagkukulang eh. Hindi tayo nagtitiwala sa Diyos. Hello? Lagi na lang tayo naghahanap ng pera. Naghahanap ng... Sinabi ko nga, magtrabaho kayo hanggang Sabado. Pag may gawain sa gabi, puntahan. Pagdating ng Linggo, magsimba kayo. Hindi naman sinabi natin na isang araw tayo magsimba. Ano lang naman 2 oras lang naman tayo inaabot Pinagdadamot pa natin sa Lord. Tapos hingi tayo ng hingi. Sabi, sa Kanya na makagawa ng higit pa sa kaysa maaari nating hilingin. Ano man ang gusto mo, ano ba hinihiling mo sa Lord, ihigitan pa niya. Kung sinabi mo lang, Lord, gusto ko maging Bible study leader. Teka, hindi ang tawag. Iba yan. Ang tawag ko sa'yo, pastor. Lord, gusto ko maging song leader. Hindi lang. Gagawin kitang gitarista pa. Gagawin kitang drummer pa. Tignan niyo si Kuya Kainan. Wala naman sigurong alam niya nung araw. Tignan niyo lahat alam niya na Ang galing Diba, Kuya? Mahal na mahal niya si Lord yan. Kaya nga di si Kuya. Sabi yan, Lord, di pa pinapanganak yung mapapangasawa ko. Thank you, Lord. Huwag ka mag-alala kailan, bibigyan ka ni Lord. Amen? Tumayo po tayong lahat. Bibigyan ka ni Lord. Kayo po'y manalangin. Oh, thank you, Lord God. Thank you, Lord.